o dakila kong Ama. Panginoon, ikaw ang hanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw, Ama, ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga, Ama. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibig kita, o dakila kong Ama. Ikaw ba ang hanap-hanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw, Ama, ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga, Ama. Panginoon, ikaw ang hanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang pananalig ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga, Ama. Alam niyo po, napakapalad ng bata na ito. Amen po ba? Tunay nga pong dakila ang Diyos. Isa po siyang patotoo. Ano po? Nasa diyang dakila ang ating Panginoon. Kung papaano nga pong nasa awitin na ikaw, Ama, ang bawat panaginip sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat. Amen po ba? Ito po ay isang halimbawa, isang patotoo na ang Diyos ay buhay. Amen po ba? Sino po ba ang nakasaksi? Sino pong nakakita nung una po siya? Amen po ba? Naakalain po ba natin na magiging ganito po siya? Napakarami na daw po niyang pinagpagamutan. Ano po ba? Tama po ba, Mami Desiree? Ano po? Marami na daw po siyang napuntahang manggagamot. Subalit, nang dahil nga po natagpuan niya ang buhay na Diyos sa pamamagitan ng ating kapatid na Desiree, nasumpungan po ang takong ito. Kaya po niya nakamtan ng kagalingan. Amen, anak? Napakapalad ng bata. Ano po? Nawa po ay makinabang din po tayo. Ano po? Kung papaano nga po ang nakamtan ng batang ito, yun nga pong kagalingan niya. Ngayon po, iti po ba nakakatawa na siya? Lagi naman pong nakatawa ngayon. Amen po ba yun? Tuwirang makakaptan din po natin kung ano ang nakamit niya. Amen po ba? Manalig at magtiwala sa pamagitan po. Kanina, yung tinuran din po ng ating kapatid, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Tuwirang makakamtan po natin ang ating binimiti, kagalingan, o ano pa mang mga bagay na marapat na makamtan ng bawat nilalang. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Mary Rose.
Alam po talaga nakagagalak po ng kalooban. Sapagkat ang batang pong yan ay talagang saksi po namin na siya po ay may karamdaman. Ang karamdaman niya po ay wala po talaga siyang ulirat na mapunta rito. Subalit napakahiwaga po talaga na ama. Kayo pong may mga karamdaman, magtiwala lang po kayo. Hindi man ngayon idadatal sa inyo ang kagalingan, maghintay lamang po kayo. At idaratal sa atin ng Diyos Amang Dakila. Muli palakpakan po natin ang Diyos na ating nabuhay sa ating kapatid. Isang bata po ang naatasan at siya po ay taus puso ang kanyang pagtalima. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Miguel ng Dambanang ito. Isang magpagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang mag-aalay ng awit at para kay Apo Conching. Ikaw, ang pag-ibig na hihintay, sa aking may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ligaya'y pag-ibig ko'y ikaw. Ikaw, ang pag-ibig na hihintay, sa aking may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ligaya'y pag-ibig ko'y ikaw. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip ko. Hindi na mahinto, hindi ng puso. Ikaw ang pag-ibig na hihintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon, andito na. Ikaw, ang pag-ibig na hihintay, sa aking may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ligaya'y pag-ibig ko'y ikaw. At kung di pa o isip nang kasama ka habang buhay, ikaw ang pag-ibig na hihintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon, nandito na. Ikaw, ang pag-ibig na hihintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon, nandito na. Ikaw, ang pag-ibig na hihintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon, andito na. Ikaw, ang pag-ibig na hihintay, sa aking may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ligaya'y pag-ibig ko'y ikaw. Hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating hindi ng ligaya. Ang isipin mo may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan hindi hadlang upang lumakas ka.
man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Muli palakpakan po natin ng Diyos na buhay sa ating kapatid na si Miguel. O ngayon mga kapatid, naniniwala po kayo na hindi lamang ang matatanda ang inaatasan ng ating Diyos Amang Dakila, kundi ang isang batang paslit sa kanyang pag-aatas, siya po ay taus-pusong tumalima sa ating Diyos Ama. Muli maraming salamat po sa inyo mahal kapatid. At ngayon po, nakalimutan ko na yan, sa labis na kagalakan. Tataamang pasensya na po kayo. Nakaligtaan ko po. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay sa ating kapatid na si Tata Amang sa kanyang, ngayon pong sa araw na ito, kanya pong kaarawan. Sa harap niyo. Maraming salamat sa Ama, sa ang tagal-tagal po ng pagpunta ko rito sa Ama. Magtatatlong taon na po sa September 17. Ang pagkapunta ko po rito, kulang pa po ng 3 buwan sa 3 taon. Kanya po ako naparito dahil sa kagagawan po ng kamukha kong taong naging sakim sa hindi niya pag-aari. Ako po ay napunta rito dahil sa kadahilan ng mga taong gusto ang aking ari-arian ay pirasuhin nila. Hindi ako po pumayag. Hanggang sa ako po ay pinangumbida pa ng mga tao na makikipag-usap sa akin. Pero ganun man po ako hindi natakot sa kanila. Pagkat ako po ay wala ako pong niruyurakang kamukha kong tao. Hindi po ako nagiging sakim sa hindi ko pag-aari. Pero ang pag-aari ko po, pagka kanilang yuyurakan, mapapatayin po nila ako, hindi ko bibigay. Yun lang po ang pagkapunta ko rito. Hinakay po ako ng pako dito para mawalan ako ng problema. Ako po ay nung September 17 na yon, kasal pa ho ng apo ko, 2 piras po. Hindi ako nakadalo. Nang magpunta po ako kay Dr. Manara, nang prisyonin po ako ang prisyon ko po ay 220. Ang sabi ko sa akin ni Dr. Manarang, magpa-ultrasign ka sa Baliwag. Nagpa-ultrasign po ako. Nang limitaw po sa ultrasign ko, pag daw po ako ginagagalit, lumalaki po ang puso. Yun po ang pagkapunta ko rito. Hanggang sa ang kasal ng apo ko, kinabukasan, hindi ko man napuntahan. Yun po ang ginagawang problema sa akin. Ala ko po akong kinukuhan lupa sa kanila. Yung pong lupa na yon, magkatabi po kami. Ang pilapil naman po noon hindi naman po nasisira.
Eh bakit po ganun ng mga tao? Nagiging sakim sila sa hindi nila pag-aari. Kanya po ako, nagtitiis ako na ako ay naparito para yung, yung, yung sakit ng kalooban ko ay mawala. Ngayon man po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na naglubag po ang loob ko, na wala na po yung init ng ulo ko. Yun po ay aking tinandaan sa kanila. Kailanman kako yung lupa na yan, hindi ko maibibigay sa inyo sapagkat yan ay akin. Yung pong lupa na yan ay 1947 po ko hawak po na yung lupa na yan. Pero wala akong kinukuha na sa katabi ko, wala po akong kinukuha na lupa sa kanila. Dapat po, magpapasukat po sila, pati lupa ko pasusukat nila. Sinabi po ng kapitan sa bahay pare, yun ekang lupa ni Tata Amang, na nung panahon ng 1972, kung meron man na ekang nadagdag sa kanya, hindi sa inyo galing. Nagpasukat po yung katabi namin sa gawi rito, meron pong nadagdag na konti. Siguro po mga 15 metros kwadrado lang. Yung po gusto nila, kuhanin nila. Ba't po ibigay sa kanila? Hindi naman sa kanila galing yun. Noong 1972 po, pagka yung pong lupa na batas po ni Marcos yung pagka nasama sa lupa mo, hindi na po nila pwedeng gustunin sapagkat batas po yun. Yun po ang masasabi ko. Kung bakit sila, papasalamat po ako sa Panginoon na ako ay binibigyan ng katatagan. Inabot po ng edad kong ito na ako ay wala akong inurakan na inagarabyadong kapwa ko lalaki. Kahit saan po ako mapunta, hindi ako natatakot sapagkat ako ay wala akong ginagawang masama sa kapwa ko. Bakit po nila ako pangungumbidan ng taong wala naman akong ginagawang masama? Masunod lang naman ang gusto nila. Gusto nila kahit na makasakit sila ng tao ay gagawin nila. Pero wala pong nangyari. Hanggang sa ngayon po, wala pong nangyari. Yun po lamang at inaasahan ko po. Inabot ko po ang edad kong ito, wala pong nagagalit na tao sa akin. Papasalamat po ako sa Panginoon na ako ay yung lumalaking puso ko ay nawala na po dahil sa pagkapunta ko rito. Malaki pong pasasalamat ko at sa mga ating kapwa ko, mga alagad, choir ko at mga kap, at sa inyo pong mga pasyente, maraming salamat po sa inyo na ako po ay inabot ko po ang edad kong ito ay wala akong ginarakan tao. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagbabahagi. Kapatid, yamang din lang mahabang panahon na ang nilakad. Ang masasabi ko lamang po, ilibing na natin sa limot ang nakaraan pa sa inyong buhay nung nakaraan. Ang harapin po natin sa ngayon ay ang ating pananalig at ang pananampalataya na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Maraming salamat po. Ang ngayon po, ang pakikilala ko po sa inyo ay isang ina na kung paano niyang inaruga ang isang batang may karamdaman. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na si Desiree ng Mapaniki. Papuri sa iyo, Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, sa iyong paglingap. Walang humpay, ako'y nagpapasalamat sa iyo.
Salamat, Ama, sa bawat pagkilos mo sa aking buhay, sa aking katauhan, na patuloy mong pinagtitiwalaan. Wala mang kahit anumang taglay, ni katiting na karunungan at kakayahan, ngunit patuloy kang nagtitiwala. Ang lahat ng ito, Ama, ay alay ko sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong si Jesucristo, sa paggaling at pagmamahal ng mahal na Inang Birheng Santa Maria, at sa pangalan ng mahal na Apo Conching. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Kumusta po kayo? Mabuti po, talagang tunay na mahiwaga, tunay na dakila, at tunay na mapagmahal ang ating Panginoon. Amen? Sa kanyang kahiwagaan, sino nga po bang hindi tatalima? Amen? Sa kanya pong pagmamahal, sino nga bang hindi makatatalima? Amen? Kaya po, kapag ang Diyos ang sinaisip, sinapuso natin, hindi po natin matatanggihan ang kanyang mga pag-aatas. Amen? Kung sa mga pagtalima sa bawat atas na aking pong ginampanan upang talimahan ko sa kalooban ng Ama, marami na po. Kaya lamang po kung babaybayin, siguro po tatagal po tayo, mga minamahal na kapatid. Pero gusto ko lamang pong sambitin sa inyo at ibahagi na kung paano pong dapat, wala na po ako ngayon eh. Kasi po ang mensahe sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, nung doon pa po nagbebendisyon sa adorasyon. Hanggang 3 taon lang daw po ako. Alam niyo po, nung pagka-mensahe sa akin noon, tinanim ko sa isip ko, tinanim ko sa puso ko, nalungkot ako. Ngayon po, hinanap ko kung paano makapaglilingkod para tumagal ako. Kasi po sa naramdaman ko nung una, talagang ayaw ko nang mawalay ako at mawalay siya sa akin. Amen? Kasi po kapag ka pala ikaw hinirang bilang alagad, mapupuspos ka ng galak, kapayapaan at kaginhawahan sa isip, sa damdamin at buong katauhan. Amen? Kaya po ngayon, nagsaliksik po ako. Nanalangin ako, Ama, paano po kayang makasusunod ako sa iyo? Paano po kaya ang maging isang alagad? Lagi po ako nagtatanong sa bawat panalangin ko, paano po bang maglingkod sa iyo? Marami talaga akong tinatanong na sa akin lang sarili at sa Panginoon. Kaming dalawa lamang pong nagkakaugnay na syempre po hindi naman tutugon po yan eh. Di po ba? Kung hindi, kapag kung anong nagiging kaganapan sa buhay mo na mabubuti, yun na po yung tugon sa iyo. Amen? Kaya doon ko po napagnilayan, doon ko po nasilayan na talagang kapag kumilos ang Diyos, mahiwagas siya. Amen? Kaya po, nung kumilos na po siya sa akin, lahat ng tinatanong ko noon, ito po pala yung kasagutan. Kaya po nung mga tinatanong ko na kung paano po bang maglingkod sa iyo, napasimulan po yun sa panalangin, doon po sa aming lugar, sa Dakong Mapaniki. Simula po nung ako'y unang nahirang po dito, wala na po kaming tugot. Tuwing 6:00 po ng hapon, magpasa hanggang ngayon po. Tuwing 6:00 ng hapon, nananalangin po kami. May dumating o wala, may makiisa o wala, kami po tuloy kami. Kami pong dalawa ng biyanan ko. Kaya po doon, pinaumpisahan ng Ama na siguro po hanggang doon lamang po muna ako sa pagbabata na yon. Na kung papaanong dahil sa pagmimithi at pagnanasa ko na makatalima sa Kanya pong kalooban, sa panalangin ko po pinasimulan ang aking paglilingkod sa Kanya. Amen po. Ngayon po, lumipas po ang ilang taon, dahil po ako'y 5 taon na. Nung pangalawang taon po, doon ko na po nararamdaman na kailangan dito po ako lagi. Madalas po nandito kami noon, ilang taon po yun. 2 taon pong araw-araw, nandito po ako. Hanggang sa kahit po ako'y buntis na, dito po ako natutulog, vigil, dito po ako natutulog. O kaya naman po ay bibiyahe po kami simula Mapaniki hanggang dito, 8:00 po alis kami sa bahay. Tapos po 9:00 po, kailangan nandito na. Alam niyo po bang kung hindi mahiwaga ang Diyos, marami na po kaming na-experience po sa pagtungo rito paggabi. Pero talagang hindi marunong magpabaya ang Diyos. Alam niyo po bang buntis po ako noon nakasingle lang po kami magkabiyak.
At sarami po ng aso sa daan, nadadaanan po namin, hinabol po kami. Yung pong single namin nakatagilid na po. Kapag po yun ay bumigay, sigurado pong makukunan ako o kaya po masasaktan ako, mapipilayan ako. Pero alam niyo po, talagang buhay na buhay ang Diyos. Ang sabi ko lang po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, huwag niyo po kaming pababayaan. Nabawi po agad yung single, na diretso po agad at nakatungo po kami rito ng maluwalhati. Wala pong kahit ano pa man pong nangyari sa amin. Talaga pong doon pa lang pinakita na sa akin ng Ama na hindi niya po kami pababayaan kapag siya ang paglilingkuran. Amen? Kaya po, marami pong pagtalima na naging kaganapan sa akin na hindi ko na po siguro kayang maisalaysay pa ang bawat himay-himay po ng kaganapan na yun. Ngunit sa aking nadarama pong kagalakan, talaga pong lubos-lubos po ang binibigay po sa akin ng Panginoon upang patuloy po akong mangunyapit sa Kanya pong mga magagawa sa akin. At ngayon nga po, binigyan nga po ako ng isa pong anak-anakan nga po sa katauhan ng kapatid na Mary Rose. Sa amin po siya nakatira. Nung siya po yung unang pumunta sa amin, kasama po ang kanyang tatay, siguro po ano lang yun coincidence lang po. Nabalitaan daw po sa kanila na meron daw pong manggagamot sa aming lugar, sa Dakong Mapaniki. Dahil meron daw pong gumaling na taga sa kanila, dun daw po sa lugar namin. Sa palagay ko po, nagkamali lang yun. Baka po yung pandinig ng tatay niya sa paligi, mapaniki. Tama po. Ngayon po, siguro po, yun ay kaparaanan din ng Ama. Kumilos din po ang Ama sa kanilang magtatay. Dahil po hindi rin alam ng tatay niya kung paano pong makatungo dito Di po ba't buhay ang Diyos? Kaya po, noon naman pong tumungo sa amin, talaga po yung bata na yan, wala po sa sariling isip, tulala, hindi nagsasalita, kausapin mo, hindi ka kikibuin, nakatitig, matamlay. Ibang-iba po siya noon. Ngayon po, napagatasan po ako ng banal na espiritu ng mahal na ina. Sa akin pong kaisipan ang sabi po'y banyusan ko, bendisyonan ko. Ginawa ko naman po yun dahil po atas yun. Atas po yun, tumalima po ako. At nang ako po'y tumalima, nakita ko po nung pagkatapos mabanyusan yung bata, pumusyaw po yung kanyang balat. Medyo namula-mula po yung labi niya. At nang sila po'y lumisa na sa aming tahanan, dagli po akong tumawag sa mahal na Apo Kunching. At ang sabi ko, mahal na Apo, mayroon pong dumating sa aming mag-ama. Yung bata po, wala po sa kanyang sariling pag-iisip. Ipagpatawad po ninyo at napangunahan ko po kayo. Sabi ko pong ganon. Sabi ko po kasi nabanyusan ko po siya. Iyon po yung inudyok sa akin na kailangan pong maginawahan ng kaisipan ng bata. Ang sabi po ng mahal na Apo, anak, dapat lang yun. Karapat-dapat lang na siya ay nabigyan mo na ng paunang pagbabanyos para madama niya na buhay ang espiritu. Sabi pong ganon. At makaramdam siya ng kaginhawahan. Salamat po. Ngayon nagtanong ako, mahal na Apo, ano po bang marapat po nating gawin para po sa bata? Nakakaawa po talaga siya. Sabi po ng mahal na Apo sa akin, ipagsiya mo siya anak. At syempre po nagtanong ako kasi po hindi po alam nun mag-ama ang dakong ito. Ang sabi ko, saan po? Sa amin po o dyan sa inyo? Ang sabi ng mahal na Apo, kung anong kalooban ng Ama. Ang sagot ko po agad, udyok po sa akin, mahal na Apo, ay dyan po sa dambana. Sabi ko pong ganon. O sige anak, sa patnubay ng Ama, makakarating siya. Sabi pong ganon. Dahil po hindi alam nung mag-ama, sinamahan ko na po. Alam niyo po, parang masigit pa akong nakinabang doon sa pagsama ko sa bata kaysa sa kanila. Ano po? Parehas kami. Para sa akin pong pagninilay, kung hindi po sa kanila, hindi ako makakatungo dito araw-araw. Kasi po may gampanin din po ako doon Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama na meron po akong naalagaan na ganon, araw-araw nandito po ako. Ngayon po, nagpupurit, nagpapasalamat akong higit sa Ama at sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching at ng mahal na ina, si Mama Mary po, sa pagbabanyos niya doon sa bata, nakamit po yung tunay na kagalingan. Amen? Kaya po, napakasarap po kapag
tumalima ka sa kalooban ng Ama. Kung minsan po hindi mo pa nagagawa dahil yung puso mo tunay na tunay, ibibigay agad sa iyo ng Panginoon ang katugunan sa mga katanungan mo. Amen? Kaya po, sa akin pong mga naging kaganapan sa aking sarili, marami pong pinagdaanan mo ng pagdalisay. Amen? Kasi po, sabi nga po ng isa nating kapatid, doon lamang po tinitingnan kung paano tayo titibay. Doon po siguro sa mga pagdalisay na yon, hindi naman po karamdaman kung hindi sa damdamin. Karamdaman po sa damdamin. Karamdaman po sa pandinig. Alam niyo po sa dating buhay ko, sensitive po ako Hindi ako pala kibo, hindi ako pala sagot, hindi ako pala katwiran, hindi din naman po ako mabait, Pero kung ano man po yung marinig ko na masakit tungkol sa akin, tinatanim ko po yun. Tinatanim ko po yun, naiipon po yun. Yung po yung maling-mali po bilang pagkatao. Di po ba kapag narinig po natin, dapat baliwala lang? Dahil hindi naman po yun makatutulong sa atin Tayo din po yung mahirapan at masasaktan. Ako po, ganun po ako noon. Ngayon po, nung nadako ako dito, wala na. Walang-wala na po. At napakasarap. Lalo na po kapag oras po ng pagbebendisyon, masarap po kapag nagpabendisyon ka. Ako po, lagi akong tumatapat kay Mami Beth. Kay Mami Beth po, halos hihintayin ko po talaga kahit na naiinip na po yung driver ko. Bahala po siya, basta inaalay ko sa Ama, makakapagpabendisyon ako. Kasi ayoko po nang sumisingit Kasi po, kapintasan po yung bilang alagad. Maghihintay po ako. Kahit gabihin kami, kahit abutan kami ng ulan, kahit nabasa na kami ng ulan sa pag-uwi, hihintayin ko po na mabendisyonan po ako. Kasi kahit naman po naging alagad kami bilang tao po nananabi ka rin sa salita at sa banal na aral sa iyo ng ating Panginoon, di po ba? Ganun po yung nararamdaman ko. Napakasarap po. Kasi alam ko sa pag-uwi ko, may baon ako. Hindi na sayang. Ano po? Kaya po napakasarap. Ay, kinikilabutan po ako. Kasi po, sabi po ni Mami Beth sa akin, mapala daw po ako sa bilang tao, walang makakakaya po ng aking pong ginagampanan. Sa loob-loob ko naman po, hindi naman po ako nahirapan kasi po ang Amang kasama ko. Pero sa pananaw po ng tao, talaga nga pong mahirap. Amen? Mahirap po. Kaya, bawat himay-may ng salita po ni Mami Beth, tinanim ko po yun. Alam niyo po ba, binamulsa ko pa yung cellphone ko po at nire-record ko sana. Sa sobra pong hina, hindi po na-record. Yung tugtog lang po ng piano yung na-record. Kasi nga po, gusto ko po bang balik-balikan yung mga mensaheng magaganda po para sa akin. Kaya po, kung magtitiwala lamang po tayo, kapag inudyok po ng Espiritu na magpabendisyon kayo nang makinabang kayo, magpabendisyon na po kayo. At wag na po tayong mamimili kung sino-sino pa ba. Kung sino po yung inudyok sa puso nyo, sa isip nyo. Kasi ako po hindi namimili. Kung sino po yung inudyok sa akin, maghihintay po ako, uupo po ako. Ganun lamang po yun mga minamahal na kapatid. At alam niyo po bang kapag nagpabendisyon ka at yun ang inudyok sa'yo, pagtalima na rin po yun. Dahil sa pananabik mo na makarinig ka ng banal na aral at mensahe mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Marami pong pamamaraan ng ating Panginoon na inaatas upang makatalima po tayo sa kanyang kalooban. Amen? Huwag lamang po tayo magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Lahat po ng iyon makikita natin kapag ang Ama ang nag-atas po sa atin, hindi natin siya matatanggihan. Amen? Kapag po ang Ama ang nagbigay po ng pag-aatas sa atin, kailangan po patuloy tayong sumunod sa Kanya. Sapagkat hindi lang naman po ang ibang nakikinabang, kung hindi tayo rin po. Tayo rin po ang nakikinabang. Kaya nga po, sabi ko nga po, napakasarap pong maglingkod sa Panginoon nang wala kang pinagmamasdan na iba. Yung pong sarili mo lang ang pagmasdan mo. Sapagkat kapag sarili mo lang pinagmasdan mo, aapuhapin mo yung kalooban mo kung ano pa yung marapat na makatalima o talimahan mo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaysa po dun sa patuloy mong pinagmamasdan yung kapwa mo kung ano po yung kanyang ginagampanan. Amen? Dapat po, sa sarili po natin, kusang loob po natin damahin ang kalooban at presensya ng ating Panginoon para buong buo po yung sarili natin na gustong-gusto natin na makatalima upang higit nating madama
ang ating Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal na kapatid, wala man po ang presensya ng ating mahal na Apo Kunching, ngunit ang kanyang banal na Espiritu po ay nananahan sa bawat isa sa atin. Kung magtitiwala po kayo sa inyo pong pagluklok na iyan, isa na po yung pagtalima sa kanyang pag-aatas na makapakinig po kayo ng kanyang mga mensahe, banal na aral sa pamamagitan po ng mga tumutugon po o tumutupad sa pagtalima ng ating Panginoon sa dakong ito. Mga kapatid pong alagad, higit lalo po kay Mami Beth, kay Nanay Mirna, happy anniversary po, Nanay. Yun lamang po, marami pong salamat. Nawa po'y patuloy po tayong magkaisa sa isip, sa damdamin, at sa gawa po, upang lahat po tayo ay makinabang sa lahat na binabahagi ng ating Panginoon sa dakong ito. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong napakagandang pagbabahagi. Ang ating pong kapatid na Desiree, hindi niyo po naitatanong sa mga hindi po nakakakilala sa kanya. Sa kanya pong paglilingkod, sa kanya pong pagtalima sa atas ng ating Diyos Ama, ay marami pong nakikinabang. Kung sa ang imahin po ng ating Divine Mercy na nasa kanya ay kung saan niyo po na ihahayo. Sapagkat ika nga po ang ating kapatid na Desiree, maibibilang po sa ikinalugdan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya mga kapatid, ang sino man sa inyo pinanghihinaan, huwag po kayong manghina, huwag po kayong panghihinaan ng loob. Sapagkat ika nga po, ang sino mang inatasan sa atin ay siguradong makakayahan natin sapagkat hindi tayo aatasan ng Ama na hindi natin kaya. Maraming salamat po. At ang susunod ko pong tatawagin, isa po ito sa mga hinuhugutan ko po ng lakas sa aking pananampalataya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Tita Beth Chico. Salamat muli, aming dakilang Ama, sa pagkakataong binigyan nyo. Naiinip na po ba kayo? Alam niyo po, habang nagbabata po kayo, may ginagawa na pong hiwaga ang Panginoon sa inyo. Bagaman po't wala ang ating mahal na Apo Kunching, marami na pong nagsabi na ang Espiritu ng ating Panginoon, hindi po tayo iniiwan. Kaya't kung kayo po'y ganap na nagtitiwala, mga kapatid, pagpasok nyo pa lang dito sa dambana, meron na kayong mararamdamang kakaiba, basta po, ang pagtitiwala sa ating Panginoon ay ibigay natin ng 100%. Kung paano po namin yan naramdaman, mararamdaman nyo rin po yan sapagkat hindi lang naman kami ang mahal ng Diyos, lahat tayo, mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya mahal na kapatid, wala man ang ating mahal na Apo Kunching, kung pagtitiwalaan mo na ang buhay na Diyos ay nandirito, ang ating Panginoong Hesukristo, kikilos siya sa iyong pagkatao. Ano man ang dinaramdam mo, magkakaroon ka ng kaginhawahan bago ka lumabas sa dambanang ito. Angkinin mo yan, mahal na kapatid ko. Okay po, ang tema po ni kapatid ay tungkol sa atas. Pagtalima sa atas. Ito po ay naipaliwanag na sa maraming pagkakataon na iba ang atas sa utos. Ang atas, something na makaka-uplift ng espiritu natin sapagkat meron tayong magandang ginawa sa ating kapwa sa pag-uudyok sa atin ng ating Panginoon. Amen? So yun po yung atas. Yung bang meron kang mararamdamang kagalakan sa puso mo, sa pagtupad mo, sapagkat batid mo na iyon ay ibinulong sa'yo ng banal na espiritu na ito ay gampanan mo. At sa pagganap mo, siguradong mayroong magandang bunga sapagkat iyon ay mula sa ating Panginoon. On the other side, ang utos, mag-a-uplift yun o magpapasaya ng iyong personal na pagkatao. At ito'y nanggagaling sa tao. Hindi po ba iuutosan ka halimbawa na sa linggo, kahapon, halimbawa kahapon, bago dumating yung Sunday, inutusan ka ng anak mo o ng kabiyak ng puso mo na Father's Day, sa linggo, magluto ka ng kare-kare
para meron tayong masarap na pagsaluhan. Ang pag-uutos ay mula sa tao. So yun po yung pagkakaiba ng utos at sa atas. Ang atas, mararamdaman mo ang presensya ng banal na espiritu na inuudyok sa'yo at matapos mong magampanan, sigurado mayroon kang galak na mararamdaman sa iyong puso at kalooban. On the other side, ang utos, pag natupad mo, makakaramdam ka ng saya. Saya ang mararamdaman mo. Ang saya, sandali lang. Ang galak, matagal nating nararamdaman sa ating puso at kaisipan. Mga kapatid, sa aking sarili, naramdaman ko ang atas ng Panginoon noong taong 2006. Naramdaman ko na po, sapagkat meron akong kakaibang parang naririnig ko sa isip ko na sapat na ang ginawa mo sa mundo. Ako naman ang paglingkuran mo. Makabubuti, hindi po ba? Kung makabubuti, 100% mula sa mabuting espiritu. Pero kung makakasama, magnilay kayo, baka hindi makabubuti sa inyo, nakakapasok yung hindi magandang espiritu. Kaya nang ito po ay idatal sa kaisipan ko, hindi na po ako nagdalawang isip. Tumupad ako sa atas ng Panginoon. Alam ko naman po kung bakit ako inaakay ng Panginoon dito. Sa dating buhay ko sa mundo, napakabait niya po Sinanay niya muna ako sa mga gawaing may kinalaman sa organisasyon o pagsasaayos ng isang komunidad o organisasyon. Doon po niya ako hinubog Kaya nga po nang makarating ako dito sa dambanang ito, sabi ko sa sarili ko, alam ko na ang purpose ni God kung ba't ako inakay dito. Alam ko na kung bakit pinractice muna ako sa mga ganong bagay, sapagkat yung palang tinuro niya sa akin sa mundo ng tao, yung pala yung gagamitin ko dito. Ano po iyon? Ang trabaho ko po kasi sa mundo ng tao, bago niya ako dinala dito, nasa administrasyon po ako. Pag ikaw ay nasa administrasyon, ipapamahala sa iyo ang isang malaking departamento. At sa akin nga po, una, for 6 years, pinamahala sa akin ng departamento ng Grade School Department ng St. Mary's College of Baliwag. Ako po yung principal ng grade school. Yun po yung pinamahala niya sa akin. And after 6 years, binigyan ako ng Panginoon galing yun para mahasa ako. Para pag dinala niya ako dito, hasang-hasa na ako dun sa atas na ipagaganap niya sa akin. After 6 years, iba naman po ang pinamahala niya sa akin. Yung mga nasa administration offices, yung mga non-teaching personnel. At dito po sa gampaning pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, tinuruan po niya ako kung paano ako magplano para maisaayos ang lahat ng bagay. At pagkatapos po ng plano, kung paano mo ipapatupad yung plano para maging maayos yung komunidad na pinangangasiwaan mo. At pagkatapos po nung maipatupad mo, kailangan po mamonitor mo kung yung mga pinapatupad nagagampanan para maging maayos ang takbo ng isang organisasyon. At sa ikapat, i-evaluate mo, yung bang pinapatupad nakabubuti? Ito ba'y nagkakaroon ng magandang bunga? So yun po yung 4 na proseso. Kaya po pala ako pinractice ni God sa ganitong mga proseso. Pagdating ko po dito, yun po yung inatas niya sa akin. Na ito pong gawain ito nung una, Tita Ana, yung mga dating alagad, yung pong pattern na ginagawa natin ngayon, wala pa po noon. Tita Ana, walang oras ang sharing, walang praising song, walang joyful song. Ewan ko kung may sharing na kayo noon o pagkatapos ay ano na kaagad, panggagamot na kaagad. Nang dinala pa ako ng Panginoon dito, yan po yung mga isinaayos. Yung magkaroon ng registration, magtala yung mga pasyente, bibigyan kayo ng number. Sa dati po kasi ganun may number pa Kasi ang mga alagad naghahaplos. Yung mga alagad nakahilera po kami dito May mga pasyente pong ibinibigay sa amin para aming haplusin. Subalit, pinagaan po ng Panginoon ang aming gampanin. Nawala na po yung haplusan. Pero mayroon pa ding seating arrangement according to your number. Gawa po ng si Father Jess,
babanggitin ko po ang pangalan niya sapagkat ito naman ay katotohanan, na ngayon ay isang pare sa St. Augustine Parish of Baliwag. Nakarating po si Father Jess dito. Nagpagamot po siya kasi na-stroke po yata siya. At sa katauhan ni Nanay Iya, na malapit kay Father Jess, nakarating po dito ang ating mahal na pare, siyempre po sa kalooban din ng ating Panginoon. Nang ang Father Jess po ay madalas nang nagpupunta dito, pumipila din po siya nagpapabendisyon din po sa mahal na apo. Nung panahon na siya ay nagsiyam, kung hindi po ako nagkakamali, nagsiyam din po siya dito. Alam niyo po ang obserbasyon ni Father Jess, sabi po niya, pag ang isang gawain ay pangkabanalan, hindi na kailangan yung number na yan. Sapagkat ang mga tao sa isang gawaing pangkabanalan, dapat mayroon ng sariling disiplina. Kaya nasa may number man o wala, dapat may disiplina para maging maayos ang ating gawain. At simula po nang banggitin niya ni Father Jess, hindi na po nagpapamigay ng numero sa bawat nagpaparegister diyan sa harap. Okay po, ba't ko po yan nabanggit sapagkat iyon po yung naging panimula kung paano ko po tinanggap yung atas ng ating Panginoon. And then, siyempre po, pinagkatiwala na sa akin yung magiging kaayusan ng ating gawain. Maayos po ba? Maayos po? Siguro po, noon po kasi dating labas lang ang tao Tita Ana, correct me if I am wrong. Pagkatapos mahaplos, uuwi na sila. Tama po ba? Oh, tama daw po. Ayun po. Halimbawa po, si Kapatid Alando, dumating ng 3:00. Pag nahaplos siya, wala na pong ganito. Uuwi na po kaagad. Bakit po ngayon, nakita niyo po, wala na pong haplusan. Amen? Pero, sa pamamagitan ng pakikinig ng banal na aral ng ating Panginoon, marami po ang gumagaling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabait po ni God Ayaw na po niyang pahirapan yung mga alagad sa kahaplos kasi naranasan ko po yun na may matandang nagpapahaplos, ituturo lahat yung masakit. Eto pa masakit. Eto masakit. Eto tuhod ko masakit. Kaya sabi nga po ng mahal na apo noon, aba, wala kayo sa sauna bath, wala kayo sa massage clinic para ipamasahin ninyo yung masasakit na partes ng katawan ninyo. Ganun po kasi ang kami mga alagad. Kung ano po yung ituro, lahat ng masakit talaga hahaplusin mo. Hanggang sa ako po'y lumuhod sa paghahaplos, dito po yung pwesto ko Kasi po ituturo yung tuhod. Siyempre, luluhod ka. Kaya lang po, ang mahirap, pag bumuka na yung tuhod, matanda na. Talaga po naman, kung hindi ka magtitiis at wala ka sa espiritu, hindi po ninyo maisusurvive. Siyempre po, yung iba po kasing matanda, hindi ko naman po nilalahat Meron po kasing ibang matanda kung maligo takot na sa tubig Lingguhan, 2 linggo, buwanan, tapos pahaplos mo hanggang dito sa baba. Talaga po naman, kung talagang hindi matibay-tibay, pagkatapos yung ulo na yan, naibabahagi ko lang po, ito po yung katotohanan. Yung pong ulo, pahahaplos din po yan. Siyempre po, kung mga 1 buwan ang hindi naliligo, ano po ang hipo ninyo doon sa buhok. Pero yan po, napagbatahan po namin lahat yan sapagkat hindi kami po pwedeng, we cannot say no. Sapagkat iyan ay atas mula sa ating Panginoon. Sabi nga po ng mahal na apo, ako sa dati kong buhay, naku napakamadidirihin ko. Pag nakikita tumutulo yung tenga, naku, ako nandidiri, hindi ko mahihipan. Subalit sa kalooban ng Ama, dahil gumaganap sa atas, bakit po ang Panginoon, anuman po yung amoy, hindi po ipinaaamoy sa kanyang mga lingkod. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, hindi lamang naman po kami yung may atas Kayo rin po, bagamat kayo yung mga tagasunod, daman niyo po ba kung anong atas sa inyo ng Panginoon sa bawat araw na kayo nandirito? Meron po ba? Dapat po maging sensitive ang inyong pandama. Sapagkat hindi naman kayo basta lang mauupo dito araw-araw na walang purpose si God kung bakit kayo inaakay sa dakong ito. Daman niyo po ba kung anong atas sa inyo? Bakit kayo inaakay dito? Tita Lucy, dama mo? Palagay mo anong atas ni God sa iyo? Magbata po at magtiis upang makadama ng presensya ng ating Ama.
yung atas po, yung something that you will do para po makaganap kayo sa sarili nyo at para sa ibang tao. Siguro po yung iba po sa atin, pag dumating kayo sa bahay at yung lahat ng naramdaman nyo dito at narinig, binabahagi ninyo sa inyong mga kasambahay, tumutupad po kayo sa atas ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po yung atas na yun? Tingnan nyo, hindi po kayo aware. Akala nyo nagkukwento lang kayo. Atas po iyon. Ang nais ng ating Panginoon, yung liwanag na tinanggap ninyo sa pakikinig ninyo, maagi ninyo sa inyong kapwa. Kaya kayo po na mga nandirito, kung sa pakikinig ninyo, pagdating nyo sa bahay, nagkukwentuhan kayong mag-asawa, at ang pinagkukwentuhan ninyo ay naririnig ng anak ninyo, wala kayong kamalayan sa kwentuhan ninyo, mayroong magandang nangyayari sa kaisipan ng anak ninyo. Hanggang isang araw sasabihin, Daddy, Mami, parang napakasarap magpunta doon sa pinupuntahan ninyo. Sumama nga ako sa inyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Without you knowing it, mga kapatid, may atas kayong tinanggap sa ating Panginoon. Kaya, ang mahalaga, wag lamang po tayong makontento nang nakaupo tayo. Damhin po natin ang ating sarili. Siguradong sigurado, kaya tayo inakay ng Panginoon sa banal na lugar na ito. Isipin po ninyo, mag-reflect po kayo, may atas na gustong ipatupad ang Panginoon para sa ating lahat. Nawa po, mga kapatid, maramdaman ninyo ang atas na ito. Wala man ang ating mahal na Apo Kunching, sana po sa bawat nagbahagi, sa bawat nagpahayag, meron po kayong natanggap. At ang pagtanggap ninyo ay isang atas na mula sa Panginoon para ang espiritu ninyo ay higit pang maging malakas. Kapatid, sasamantalin ko lang pagkakataon, wala pong bendisyon pagkatapos kasi po pupunta po kami sa patay. Meron po kaming patay na pupuntahan, mga kapatiran, alagad, caps, 3 po yung available na sasakyan. Si Tita Bioli po, pwede pong sumakay doon, yung mga alagad na taga-Baliwag. Kay Tito Sting daw po, yung mga choir. At kay Tita Alma, available din. Pakita po natin ang ating pakikidalamhati sa ating kapatid na si Emma sa San Roque. Yun lang po ang gusto kong ipabatid. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Beth, sa napakaganda pagbahagi. At sa inyo mga kapatid, harinawa po, ay higit pang lumalim ang inyong buhay pananampalataya sa inihayag na ng ating kapatid na si Tita Beth. Okay. Sino po? Para sa huling bilang ng ating gawain, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Tita Promise para sa closing prayer.